Hello, good afternoon everyone. So, today is Monday. So, happy Monday sa inyong lahat. So, meron tayong market outlook for today. So, today's market outlook is a public access. Okay, so public access po tayo. So, hello po sa mga naka-plug in and mga nanonood sa live. Ayan. Alright, so sige, start tayo sa ating market outlook for today. We have here the market outlook. Okay, so yan. So, digital market outlook natin. Available po to sa loob ng AutoCash system ha. So, sana lagi yung binabasa. Okay, so sana lagi kayo naka-plug in. So, we have here the key market events and sentiment drivers for today. So, ibig sabihin ito yung mga magpapagalaw sa market po for today. Okay, so ano nung mga first point is here. So we have NFP keeps the dollar under pressure. So sino po dito yung nakapag-trade ng NFP last Friday? Sige, type number 5 nga po kung nakapag-trade ka last Friday ng NFP. So with Coach Jade, no? So I believe panalo kayo, no? So kamusta yung profits nyo? Alright, so meron ba? Yan. So sumagot naman kayo. O kumakain, di ba? Kumakain na ba ng pananghalian, no? So, alright. So, we have here the Friday's US employment report came in softer than markets had hoped. Okay, so, grabe sobrang worst yung lumabas na data, no? So, we have reducing expectations for additional Fed reserve rate hikes, no? So, kapag kaganyan, so, interpret natin yung nangyari nung last Friday. So, paano ba to? Refresh natin. And then, palabasin natin yung Friday na data, no? So, para meron kayong idea, no? So, paano ba ito ini-interpret? Para at least meron kayong here. Ito. So, yan. So, meron tayong non-farm payroll and NFP lumabas weaker. Okay, worse than expected, no? So, ang previous 20,000, ang forecast better pa nga 80,000, no? So, ngayon, ang nangyari is naging negative 23,000. Tapos, so it's really, really not good for the US dollar, no? So, tapos, sabayan mo pa yung average early earnings, yan, so na sobrang worse din. Yung unemployment rate, though medyo maganda, yan, pero syempre, itong dalawang to is, kumbaga, mas magpe-prevail siya, no? So, kumbaga, kaya kung papansinin nyo, nung Friday, ang nangyari is, umangat si gold 242 443, no? So, 4,370, no? So, hanggang 4,370 yan. So, mamaya titingnan natin yan, ha? Okay, so, yun yung nangyari. So, weak. Okay, kaya si gold lumipad. Okay, so, ngayon, anong pwedeng gawin ni gold, no? So, mamaya, babalikan natin yan. We have the weaker labor market signal triggered a sharp correction in the US dollar and supported assets that benefit from lower US rate expectation. So, ang nangyayari ngayon is nagkakaroon na ngayon ng pricing in sa market that the US dollar or the Federal Reserve will cut rates. Okay, so syempre kapag weak ang labor data, of course, ang expectation is magbaba ng interest rate, no? So markets will now look toward Wednesday CPI, no? So however, of course, hindi naman basta-basta agad yan magbababa ng interest rate. Hihintayin pa yan ng data, lalong-lalo na itong CPI. Okay, so the CPI is, what is CPI? CPI is Consumer Price Index. Diyan dinidetermine kung tumataas yung mga bilihin, ganyan. So, inflation data yan eh. Okay, so ang CPI measures the change in percentage of, dito, measures percentage changes in the prices paid by consumers for a basket of goods and services. Okay, so kung nagtataas ba or nagbababa yung presyo ng mga bilihin, no? So yung CPI, yan yung gauge of inflation actually din ng Fed. Okay, so tinitingnan nila yan, yung CPI sa core CPI, which is actually nandito yan. On Wednesday lalabas yan. Yan. So we have here the CPI, core inflation. Yan. So yan lahat is pagbabasihan niya ng Fed together with the NFP and other data like GDP pa, no? So, dyan tinitingnan kung magbababa or magtataas sila ng interest rate, no? So, pag sinabi nating CPI, para lang may idea kayo, ito yung mga category na tinatrack niya, no? So, tinitingnan niya kung tumataas ba yung presyo dito sa mga categories na to. Ano yung mga yan? Yung mga binibili nating grocery, yung mga pagkain, beverages, yung mga housing, yan, nagmahal ba yung bili or yung mga renta ng bahay, yung mga transportation, yan, including of course yung airfare, ganyan, education, yung mga tuition fees, yung clothing, nagmahal ba, yan. So, yan yung mga tinitingnan dyan, okay? So, kung
masyadong tumataas ang inflation, ang most probably na gagawin ni Fed is magtataas naman ng interest rate. Pero for now, ang nangyayari is since hindi maganda yung data ng USD last week pa, no? So ngayon, ang CPI actually mababa rin. Okay, so yan siya. Oh. US inflation rate, 3.4%. So, ito is ano pa lang naman, forecast. Okay, so forecast pa lang yan. Siyempre, magva-vary talaga dyan yung pinaka-actual. Okay, so ito pa lang yung forecast niya. So, kung mababa pa dito, yan. So, kung mababa dito, ibig sabihin, there will be a probability and possibility that the Fed would be cutting interest rates, no? So, may possibility mag-cut sila ng interest rate. So, kapag ano, magwi-weekend pa lalo ang dollar. So, ibig sabihin, may probability na lumipad palalo si gold. Okay? Pero of course, kung ang actual would be mataas, yan. So, ibig sabihin, there will be a probability naman na kumbaga magkaroon ng correction si gold, no? So, si gold, si gold talaga. No? Si gold at saka actually ang DXY, okay? Or the dollar index. Okay? So, yan. So, I hope you are learning, no? So, we have here, syempre, ang pinakatinitingnan ng market ngayon, the CPI. Okay? So, here, the inflation rate and of course, the core inflation. When we say core inflation, dito naman nire-remove dyan yung mga masyadong mabilis na mag-spike. So, which is the energy and food. Okay, so hindi yan sinasali dyan. And then, we have report to determine whether the post-NFP move can continue or reverse. No? So, kung magko-continue daw ba or magre-reverse ang market. Okay, so kasi syempre, ang NFP sobrang hindi maganda. Alright, so ganun siya interpret. No? So, natututo ba? Sana na-gets nyo ba? NFP is non-farm payroll again. So, non-farm payroll, tinitingnan dyan kung gaano karami yung nag-lost or na-add ng mga jobs. Okay, so within a given period, no? So, ang lumabas na data last time is worse than expected, no? So, hindi maganda. So, ang ibig sabihin niyan is mas madami pa yung, kumbaga, hindi na-employed or kumbaga nabawasan pa nga. Okay, so nabawasan pa nga yung mga number of people na employed. Okay, so sa market. So yan yung ibig sabihin yan. So here, ayan, alright. So nagets by NFP. NFP is very, very important as well as the CPI. Okay, so CPI, again, gauge of inflation yan. So sige nga, type nga po learning if you are learning. So nagets nyo po ba? Ibig sabihin na NFP, CPI, sobrang lalakas ng mga data na yan. Those are the hin or high impact news na may pinakamatataas na pips na galaw, okay, so sa market, no? So, those are the major data na talagang tinitingnan ng mga traders kapag nagtitrade sila, no? So, yan, kaya kailangan alam nyo rin yan, no? So, type nga po learning sa GC if you are learning. So, type learning if you are learning. So, para lang alam ko if you are naiintindihan, no? So, if you are understanding what I'm saying here, no? Para naman po. Because of course, sabi ko nga sa inyo lagi, fundamental data is very, very important sa trading, no? So, what moves the market, no? So, okay. So, here we have, okay. So, yan. Yan. Alright. So, next is we have, okay. So, we have here. Gold remains supported. Okay. Wait lang ah. Sorry. Saglit. Ulitin ko lang yung screenshot. Yan. Mm. Alright. So, okay. Thank you. So, we have here the second point is gold remains supported. So, ibig sabihin bullish pa rin, okay, si gold. After strong post-NFT rally. So, we have gold rallied strongly following the disappointing US employment data, gaining more than 2% on Friday according to the supplied market commentary. Gold was quoted around 4340 after reaching approximately 4371 earlier in this session. No? So, today, so ngayon nangyari kay gold and bumaba siya sa 43, wait lang. 4314. Okay, so 4314 pa nga yung binaba niya. And then we have factor supporting gold, no? So bakit bullish daw si gold? We have first, of course, aside from the employment data, meron tayong reduced expectation of Fed tightening. So hindi magtataas ng interest rate ang Fed because of the disappointing employment data, no? So, or the NFP, no? So, we have weakness in the US dollar dahil nga, again, sa NFP na naman. We have geopolitical uncertainty supporting safe haven demand. Okay, so meron tayong geopolitical uncertainty right now. If you will be
updated now sa market, merong Israel, di ba? So, Israel rejection of the Trump-backed Gaza peace proposal increases uncertainty surrounding the Middle East conflict, no? So, may conflict sa Middle East, okay? So, may ongoing conflict, kaya, kumbaga sabi nga, kapag ganito, si gold talaga is umaangat. Okay, so dahil hindi pa rin na maaayos, kasi ano yan war pa rin yan between Israel and Gaza, di ba? So, edi Gaza, syempre, sinusuportahan yan ng Iran. Okay, so, kaya, kumbaga, si gold, there will be a probability na umangat pa din. Okay? So, pero syempre, kapag nagkaroon na ng peace talk, yan, so possible naman siya mag-correct. So, right, the broader fundamental bias for gold therefore remains bullish. Bullish pa rin si gold, although the size of Friday's rally leaves the market vulnerable to profit taking and consolidation before Wednesday CPI. So, ang probability, always naman to may probability and possibility na always nagko-consolidate ang market before the major news, no? So, major news kapag merong NFP, yan. So, mabagal yung galaw ng market or nagkakaroon ng ranging muna, and then kapag lumabas na yung data, yan, so saka magre-react strongly, no? So, ngayon, yan, so si gold, mamaya pupuntahan natin siya, no? So, pero ang probability nito ni gold is more possibly is mag-correct muna siya, no? So, ibig sabihin, mag-correct since malapit siya dito sa resistance. So, selling ako dito. Sell muna ako dito kasi nasa resistance siya eh. So, ang probability na puntahan nito is around here. Ayan. So, around here, sa area na to, which is around 4294. Okay, so, si gold, possible, punta muna sa 4294. And 4306 hanggang 4294. Okay, so may probability ba pumunta pa siya dito? Possible until Tuesday siguro, possible, no? So, and then possible na umangat ulit. So, naka-Fibonacci kasi, bullish si gold, no? Sa 4 hours ko to kinuha. Okay, so sa 4 hours, ito yung analyzation ko, no? So, kapag ginamit mo yung Fibo, possible siya mag-retrace hanggang 61.8, which is actually, um, ano naman, ano ba? Maliit yung chance actually, no? So, maliit yung chance na mag-retrace siya hanggang dito. Kasi, of course, sabi nga, gold is bullish, no? So, pero, there will come a time of possible siya mag-release dito. Sabi nga, lagi naman kung saan siya nag-breakout. Okay, dito siya nag-breakout eh. Ano, saktong-sakto sa Fibo, 61.8. 61.8 is the golden ratio sa Fibonacci, di ba? So, ngayon, ayan, mataas naman yung chance nito. Ito sa 23.6. Pero kung gusto nyo makasure, edi hanggang dito ka lang muna. 4293, 4304 hanggang 4295. Kasi dyan possible mag-rebound yung price and then possible ulit niya i-retest itong area na to. Okay, so itong resistance natin which is around 4348, no? So sometimes kasi si gold, 'di ba, hindi naman niya nire-respect always yung mga itong tawag dito, mga pullback niya. Okay, so or itong mga retracement na to. Okay, so pero yan. Mataas yung chance na probability hanggang dito. Yan. So hanggang dyan possible. Tapos umangat ulit, retrace niya yan. And then pwedeng mag-breakout. Okay, or pwede ulit mag-bounce pababa until wala pang CPI. Okay, so we have here next is we have Euro USD supported by dollar weakness. Okay, so dollar weakness tayo. So ibig sabihin may kumbaga weak ang dollar. Okay, so sell ka sa dollar. So, di coach kung sell sa dollar, bakit magpapasell sa gold? So, again, kumbaga, ang trading is all about probability and possibility. Okay, so sa price action ako nagbe-base, so most probably since nasa resistance nga siya, again, possible siyang mag-retrace dito sa area na to. Okay, so and then we have Euro USD rebounded after the disappointing NFP report as investors reduce exposure to the US dollar, no? So, the supplied market commentary, okay, so after recovering toward 1.158, so pupuntahan natin si Euro USD. Ayan, so yan, pababa muna si euro, no? So, tulad sa gold, syempre, magre-rebound si DXY, no? So, the fundamental euro-USD bias is currently mildly bullish, but the move is being driven primarily by the USD weakness, no? So, since, of course, sabi nga, kung may weakness sa US dollar, you will be selling the US dollar and you will be buying the euro. But of course, hindi naman laging buy position na yung gagawin mo siya sa mga assets na yan, of course, mayroon tinatawag na mga pullback, retracement, ganyan. So, kaya ngayon, pababa siya, no? So, we have
Therefore, weak US dollar, ayan, so merong euro supported. So, ibig sabihin, what you will be looking for sa pagte-trade mo is you have to buy low. Okay, no? Buy low. Ibig sabihin, buy position ka kasi weak ang US dollar. So, we will be looking for buy positions. A strong US CPI print on Wednesday could quickly challenge this bullish setup. No? So, ibig sabihin, may probability na, kumbaga, kung maging maganda yung data ng CPI, of course, pwedeng bumaba ulit si euro. Okay? So, yun yung probability and possibility. We have the USD JPY holds near 158. So, si USD JPY, if you will be looking at the chart, so, naging bullish siya. So, after a bearish movement. So, ayan siya. Always ko, actually sinabi ko din to sa inyo last week, no? So, ang gagawin ko dito kay USD JPY, though USD is weak, ayan, so, buy pa rin ako sa USD-JPY because of the policy, no? So, yung policy mas mataas lagi ang interest rate ng US dollar kaysa sa JPY. JPY holds around 1%, ito 3.75. So, if you are an investor, of course, you will still be buying US dollar, no? So, di coach ito, nakabuy ka pero ito, ang laki, no? So, this is what we call the BOJ intervention. Okay, so yung BOJ intervention, ibig sabihin, nag-sell off sila ng US dollar. Okay, so nag-sell off sila ng US dollar para, kasi malapit na sa historical high eh. So, historical high, yan, 164. Ngayon pa lang yan nangyari. Yan. So, 164, 165. Never pang umangat ang USD-JPY dyan. That's why, yung BOJ lagi siya mag-intervene bago umangat yan. Okay? So, kaya maganda kung naka-buy ka sa ilalim. Ayan, buy position ka kapag bumababa siya, buy position ka pa rin. Okay? So, and then we have, close ko nga talaga yan. Ayan. So, we have the reason. Okay, so the reason is that the Japanese yen is also under pressure, no? So, ito pa yung reason, no? So, under pressure si Japanese yen. Bakit? Ito siya. Factors affecting USD-JPY, we have weak US NFP, so kaya USD bearish, no? Pero falling Fed tightening expectation, USD bearish pa rin. Pero meron tayong Japanese fiscal concern, kaya nagkakaroon ng bearishness kay JPY. Okay, so of course, if you will be selling the JPY, USD buy ka pa rin dito na position. Okay, so fiscal concern, when we say fiscal, and anything that is related sa government spending, ayan, so paano nila, more of ito sa taxation, ganyan. So, paano sila mag-spend ng money, ganyan. So, ganun ginagawa nila. Ganyan yan yung sinasabi na fiscal concern. No? Okay, so we have BOJ remains divided over the timing and pace of further tightening, no? So, limits JPY strength. Kaya, kumbaga ano sila, in torn sila between magtataas ba ng interest rate or magbababa ng interest rate. Okay, so ngayon or possibility remain the same, no? So kasi ngayon 1%, no? So may kumbaga divided daw ang BOJ when we say BOJ is the Bank of Japan kung magtataas sila ng interest rate, no? So which is kahit magtaas sila ng interest rate, kahit sabihin na natin magdagdag sila ng 25 basis points or 50 basis points, is talagang mababa pa rin interest rate nila over the USD. Okay, so this creates conflicting forces. So this yen's weakness is currently offsetting much of the negative impact. So kaya nag-o-offset. Ito yung sasabi, na-offset yung impact ng weak na US dollar. Kasi nga si yen may weakness din, no? So kaya buy position sa USD JPY pa rin. So, yeah, yun yung reason, no? So, may nagtitrade ba dito ng USD-JPY? Pa-type nga po USD-JPY if you're trading USD-JPY sa GC. Para lang alam ko, no? So, meron kang nagtitrade ba here sa mga currencies, no? So, hindi laging gold lang yung tinitrade. No? So, meron ba nagtitrade? Sige nga, chat nyo nga sa chat box po. Kung may nagtitrade ng USD-JPY. Parang walang nagchat, so ibig sabihin wala ba nagtitrade ng USD-JPY? Ayan. So, sige, next po tayo. Punta tayo dito sa ating... Okay, so we have our economic calendar. Alright. Wait lang, ayusin ko lang. Yung economic calendar, 17... Ay, hindi, 10 na pa, 10 pa lang pala. So this is our, economic calendar. Monday ngayon, wala pong high impact news today. So, kaya more probably, si gold is, yan, mag-ano lang siya, kalmado. Okay, so mas pwedeng kalmado kasi maghintay rin yan ng Wednesday. Okay, so we have
Next, okay, so saan na ba? Okay, Tuesday. Wait lang, may mali dito. Kasi Wednesday pa yan, eh. Okay. So, yan. Okay. So, we have on Tuesday, may nagtitrade ba dito ng AUD? Okay. So, AUD, business confidence. Yan. So, tinitingnan lang naman dyan kung gaano ka-confident pa itong mga investors, itong mga negosyante sa nangyayari or mangyayari sa kanilang economy. No? So, sa business sector. Pag sinabi ng mga interest rate decision, ito very, very important ito sa OD. So, they will be remaining in their interest rate. So, kung 4.35 dati, 4.35 ngayon, kung lumabas na actual would be 4.35 still or magtaas, it will be good for the AUD. Pero kapag ganito na remain, the probability would be maghintay ka ng, ang hinihintay dito lagi ng mga traders yung press conference. Ayan. So, yung press conference nila, tinitingnan kung dovish or hawkish ba yung statement. No? Kasi pag hawkish yung statement, ibig sabihin, confident sila sa economy nila. So, tawag dito, yung economy nila is going strong. Yan. So, ibig sabihin, hawkish or good for the AUD yun. Okay? So, and then we have existing home sales naman. Okay? So, US dollar. Meron pala tayong news for the US dollar. No? So, wait lang nga. Ayusin ko lang yung ano ko. Ayoko ng 24 hours. Gusto ko ay AM, PM. Okay? So, yan. So, lalabas na ng 10 PM. Okay? So, 10 PM tomorrow, Tuesday. So, 4.07, 4.09. So, what is existing home sales? So, pag sabi natin existing home sales, ito yung mga existing na bahay binibenta. Okay? So, kung maraming bumili, ibig sabihin, di good for the economy yun. Kasi ibig sabihin, may pera yung mga tao sa US. Okay? So, yan yung existing home sales. So, high impact news yan tomorrow. So, ibig sabihin kasi pag ganun, people are spending, okay, Americans are spending money, no? So, and syempre, malalaking purchase yan, eh, di ba? So, million-million yan. So, kaya good for the economy kapag nagiging maganda yung home sales nila. And then we also have, again, USD CPI or inflation rate and core inflation. Yan, diniscuss ko na kanina sa inyo what is inflation. So, kung magiging example na hindi maganda, mababa ang inflation, it will not be good for the US dollar. Ibig sabihin, possible mag-bullish pa rin si gold. Okay? So, possible bumaba, mag-rebound, pero umangat ulit. Kasi bullish. Kumbaga, meron talagang weak ang economy ng US dollar ngayon or ng US ngayon na August, no? So, parang, kung papansinin mo last week pa, lumilipad na si gold. Diba? And then we have core inflation. Grabe yung, grabe yung hangin, sobrang lakas. So, you have core inflation, yan. So, again, kung mabababa na naman, yan, hindi na naman siya maganda for the US dollar. Okay, so look for buy positions sa mga, katulad niyan, sa gold, saka sa euro. Okay, and then we also have inflation expectation, yan. So, ibig sabihin nito, from the term itself, yung mga negosyante, ano yung expectations nila sa inflation for the next 2 years. Okay, sa economy nila, no? So, kung mataas, of course, kung yan, mataas, it will be good for the economy. Okay? So, pag mababa, syempre, dovish or bearish for the NZD yun. Okay, and then we have GDP. GDP is gross domestic product. So, ano naman yung tinitingnan dito? Yan yung mga na-create. Okay, so, yan yung GDP. Diyan tinitingnan kung gaano pa ba kaganda yung ekonomiya, okay, ng isang country. So, kasi diyan tinitingnan kung gaano karami yung mga na-create ng mga goods, services within a given period, no? So, kapag YOY, di year on year, saka month on month, no? So, kung 1.3 tas 1.2, ibig sabihin bumaba, so it will not be good for the currency, okay? So, yan, ito nga negative pa nga, diba? So, kung mataas kasi yan, it will be good for the economy, no? So, and also, of course, the currency, no? Currency itself. So, syempre, kapag GDP, kung marami nakikreate ng mga goods and services within a given period, of course, kung kahit nasa ang currency yan, kahit sa US dollar yan, ibig sabihin, maraming na-create, so marami ring na-employ, no? So, kapag marami na-employ, of course, edi good for the economy yon. Tingnan nyo, pag nagiging weak yung labor data, edi syempre weak din sa currency, di ba? So, yan, magkakakonekta yung mga yan. And then, we also have the PPI.
producer price index, no? So, pag sinabi nating producer price index, ito naman yung presyo bago makarating sa consumers. Okay? So, ito naman yung how much yung, kumbaga, more of siya sa mga example, kung dito sa Philippines, those are yung mga URC, Universal Robina Corp, and San Miguel Foods, yan. So, yan sila, no? So, kung example, na tumataas yung mga production cost ng mga yan, example, sa URC na lang or sa Universal Robina, no? So, ano ba yung mga products na kinikreate ng mga yan? Biscuit, noodles, 'di ba? So, ano pa, yung mga chichirya kinakain natin, Piatos, Nova, 'di ba? So, yung mga yan. So, kung magtataas, example, ang flour, ang gasolina, yan. So, yan, tapos, 'di ba, nagkakaroon pa ng petition, I don't know kung nagtaas na ng price for the labor, no? So, yung nagdagdag na ba ng sahod, 'di ba? So, yan lahat yan, nakaka-affect yan para tumaas din, of course, yung pag-create, okay, ng mga goods, no? So, kapag syempre tumataas yung presyo ng mga yon, of course, saan ba i-shoulder yun or saan ba yun ipapatong? Syempre, ipapatong yun sa products, 'di ba? Sa products na binibenta nila. So, possibility, kung dati benta lang nila kay SM or kay Pure Gold is ganitong presyo, example, magkano ba yung piatos? Hindi ko alam, 'di ba? So, 15, example. May 15 pa ba? So, tas naging 20, example, ganyan. Di syempre pagdating sa atin, mas mataas pa lalo. 'Di ba? Kung dati ang kuha natin 20, ngayon hindi na 20, 25 na, 'di ba? So, ngayon, kapag tumataas yung mga yan, of course, di doon naman tumataas din ang CPI. Kasi sa consumer, pumapatong ang inflation din also. 'Di ba? So, yan, nagets ba? So, ganun siya i-discuss, okay? Or ganun siya, yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, sana nagets nyo. No? So, we also have, lastly, we have initial jobless claims. So, jobless claims, ibig sabihin niya, hindi gano'ng karami yung walang trabaho, claiming for insurance. No? So, kung ganyan, o kung mas marami pa to, kung mas marami pa, probability would be, bababa pa rin si US dollar. Weak na naman sa US dollar. Hindi na naman maganda sa US dollar. No? So, possibility would be, umangat na naman si gold, no? So, kasi, the previous and the forecast, okay? So, kapag mas malaki pa to, pero kung makonte, probability, di maganda sa US dollar yan, okay? So, okay, hinihingal mag-explain, no? So, ayan, sana natuto ang mga nag-a-attend, okay? So, those are the key market events for the week, okay? So, yun yung mga babantayan nyo. Ang pinaka-superstar na news dito is the CPI, okay? So, which will happen on 8:30 August 12, okay? So, and then, Wednesday yan. So, abangan natin yan. Sakto yan, no? Kasi ano yan, live trading yan, diba? CPI. So, we also have live trading sa mga yung mga may access, okay? Pero kung wala kang access, di ka makapasok, okay? So, yung paano ba magkaroon ng access? Again, para magka-access is you have to enroll on our AutoCash system, okay? So, tanungin nyo na lang po yung nagpasok sa inyo dito sa GC kung kumbaga, how to avail that product, no? So, and then, kung sa FXRE mo nakita, please contact the support, okay? So, we have here the asset analysis versus the USDJPY. Si USDJPY, ang current sentiment natin is mixed or mildly bullish. Okay, so again, sabi ko nga sa inyo, USD JPY, buy pa rin ako kay USD. Kasi sell pa rin ako kay JPY. Kaya mildly bullish pa rin siya. So we have factors influencing sentiment would be weak NFP is negative for the dollar, of course. Pero pero syempre meron din tayong Japanese fiscal concern or weighing on the JPY. Kaya sell pa rin to si JPY. And then we have BOJ policymakers remain divided. Okay, sinabi ko na to kanina. Okay, JPY weaknesses allowed USD JPY to remain elevated. So ito yung key term dito. Ibig sabihin may probability na maging bullish pa din si USD JPY because of the tawag dito, JPY weakness. Okay? So, alright. So, yan yung possibility. So, yan o. Pag bumaba, buy ka pa rin. Okay? Pag bumaba si JPY, buy position pa rin tayo dyan. And then, saan papunta to? So, papunta to, of course, dito sa ating resistance around 159. Dito siya papunta. Ayan. So, yan. Mamaya pupuntahan natin yung dito, yung ating indicator. Okay? So, we also have here the resistance. Okay, 157 ang support.
Okay, 150, ito yung support natin around this area. And then JPY weakness supports the pair. Okay, so buy dips. Ito, sinasabi dito. Ito yung sinasabi, buy dips with confirmation. So, pag bumaba, at pag may rejection sa ilalim, of course, buy ka pa rin. Okay? So, yan titingnan natin mamaya sa ating indicator kung ano yung binibigay niya. We also have the second pair would be Euro USD. Second asset natin. Mildly bullish for the Euro USD. Factors influencing sentiment would be post-NFP dollar weakness. So, mayroon tayong dollar weakness. Nagsusupport siya sa euro. Okay? Kaya maangat si euro. Reduced Fed tightening expectation are negative for the US dollar, of course, no? So, kasi nga, so kung magbababa na interest rate to, syempre hindi yun maganda for the US dollar. The euro move is currently more about USD weakness, okay? So, always naman yan kung papansin niyo si euro gumagalaw siya dahil sa weakness ng or strength ng USD. Eurozone GDP later, though merong GDP, okay, GDP. Oh, okay. Wait nasaan ang GDP? So, yan. So, kung maglabas daw ng GDP ang euro at maganda yun sa euro, of course, angat pa rin si euro. Wednesday, US CPI remains the dominant near-term risk. Alright, so yan. Again, buy dips with confirmation because USD is bearish. So, si euro ay, of course, sabi nga natin always, para sa mga bago dito, when you are selling the other pair, syempre you are selling si USD, anong position mo kay euro? Sa base currency, of course, buy. Okay? So, yun siya. So, you have to look for buy positions naman kay Euro USD. So, mamaya tayo dyan sa ating, sa ating, tingnan ko nga kung meron akong pwedeng mabigay. USD. Okay, so here, ayan siya. So, actually, may possibility na to ma-reject dito. Pero since nasa gitna, actually, medyo mahirap siyang i-trade, no? Kasi kung dito, mas maganda. Ito, dito, sa ating resistance, oh. So, tapos 4 hours pa to, no? So, saan papunta si euro? Magre-rebound to paangat and then possibility, bumaba ulit. And then, only for it to go up again, no? So, kasi buy position ang hahanapin mo dito. Though meron din namang possibility na ang gawin mo dito, mag-buy position ka, pero malaki ang risk. Okay? Malaki ang risk. So, malaki ang risk mo dito. So, kung ako magsisell. Kung magbabay ako dito, gusto ko around this area. 1.15189. Yan. So, around this area ako magbabay. Around dito sa area na to. Yan. Tapos mag-SL ako around dito. Okay? So, yan. Masyado pang maaga para mag-buy position dito. Okay? So, yan. Mamaya hanap na lang tayo sa ating indicator. Okay? So, lastly, we have gold. Si gold, saan papunta si gold? Sabi ko nga sa inyo, yun yung bias ko. Magko-correction muna to bago magkaroon ng CPI ngayon. Sa Wednesday. Okay? So, yeah, yan yung aking, di ba? Paano na siya? Kanina pa to nandito sa area na to. Dito yan papunta. Possibility for 305. Okay, sell position ako kay gold. Sell position ako kay gold. Though bullish siya, this is not, scalping to. Okay, sa scalping, of course, selling muna ako kay gold. Gold remains one of the strongest fundamentally supported assets entering the week. Okay, so we have weak USNFP, okay? US dollar remains under pressure, kaya bullish. Lower expected interest rates, okay, are supported, okay, for non-yielding gold. Siyempre, kapag nagtaas na interest rate ang US, siyempre mas gusto ng tao ng investors ang US dollar. Kaya sinisell nila si gold, no? Pero this time, dahil mababa ang interest rate, possible si gold magkaroon ng support. So, kaya bullish. Middle East uncertainty continues to provide safe haven demand. Gold recorded a very strong rally. Okay, Wednesday US CPI, ito talaga yung hinihintay kay CPI. Pero ang probability, again, sinabi ko na sa inyo, again, 4305 hanggang dito sa price na to ko, pwedeng mag-sell. Okay? So, possible mag-correction muna to before tayo ayan. So, before tayo magkaroon ng before tayo mag-bullish again.
Okay, so we have bullish, weak NFP, USD. So, USD expectation geopolitically supported gold. Ayan, support gold. Okay. And then bullish above 4.3. Okay, bullish above 4.3. Okay, so yan yung sinasabi ni market outlook. Buy dips with confirmation. Okay. So, and then in summary, yan, punta tayo sa indicator, mamaya, wait lang. Tapusin ko lang to. The summary would be, the main market narrative entering today is fallout from Friday disappointing US unemployment. The weak NFP has reduced expectation. Gold maintains the strongest bullish fundamental bias. Euro USD maintains a mild bullish bias, and CUSD JPY, complicated daw siya, no? Kasi, again, yun nga, merong Japanese fiscal concern. So, buy ka pa rin dyan. Okay, so yan yung ating mga market outlook for today. So, punta tayo sa indicator. Okay, sa indicator natin. Wait lang mag-share screen. Share ako ng desktop. So, here. So, yan. Nakikita niyo po ba? Palabat naka-dart pa. Wait lang. Stop share muna ako. Saglit ayusin ko lang to. Ayun, yun. Lumabas din. Alright. Stop. Alright. So, we have gold. Si gold is paangat siya, no? 12.37. Okay, 12.37. So, possibility would be bumaba ito ng alauna. Okay, so, kaya kung kanina, tama ba kanina? Hindi, no, August 7 pa to, okay? So, kung nakita nyo to, ayan, so, nung last week, ayan, no, nagpa-sell off. So, after ng NFP, sell. Okay, so, dito ka nag-TP, di, ano ka na, no, paldo ka na. Tapos, here we have 4,335. The current price now is 4,335. Hindi mo na ako mag-buy dito sa position na to. Again, sabi ko nga sa inyo, malapit ito sa resistance eh. 'Di ba? So, kaya kung nasa taas at magkaroon ng rejection, red candle, sa 5 minutes or 15 minutes, tingnan nga natin sa 5 minutes. Sell ako position dito muna kasi mag-ano muna to. Possible muna to hindi ito yung hinihintay natin na na dapat nasa taas. Okay, so dapat nasa taas. So siguro kung umangat pa ito ng konti dito at magkaroon ng dot, M5 is okay rin itong indicator na to. Okay, so M5 is okay rin. Ang TP mo would be around this area, the midline. And TP2 mo yung nasa ilalim. Okay, so TP2 mo to nasa ilalim. Ito, tinan nyo, kung nakita nyo to kanina, nagpa-buy here. Oh. Nagpa-buy here, so TP1 ka na dito. So, your TP2 would be, pwedeng ka na, positive SL ka around dito kasi bumaba. Nagigets nyo ba ako? Dapat kapag nagtitrade kayo, kung may TP1 ka at TP2, your TP2 should be above your SL na. So, kung tinamaan man, edi wag mo nang ipipilit. Okay? Kasi hintayin mo muna na magkaroon muna ng mga rejections around this area, tapos saka ka ulit mag-sell. Okay? So, again, si gold, swing trade is bullish siya. Okay? Swing trade or intra is bullish siya, pero sa scalping, syempre, pwede maglaro. Okay? So, ayan, pwede mong, ayan, hintayin. Okay? So, hindi ito hinihintay natin na data. Yung dot would be dapat nasa taas. Okay? So, since nagkakaroon na to ng mga rejection sa 5 minutes, ayan, I think pwede itong, ayan, pababa na nga siya. Diba? So, pwede siya munang bumaba. Okay? So, saan muna pupunta? Again, doon sa sinabi kong price kanina. Pwede to dito, mag-top niya dito. 4,305, 'di ba? Sabi ko kanina, 4,305. Dito yan papunta yung price na yan. 4,331. Okay? So yan, pwede yan dito bumaba. Okay? So next, we have USDJPY. Nagets po ba? Nagets po ba? Lalo na 1 o'clock mag-change pa ng bias yan. Okay, so USDJPY, H1. Okay, sa H1, si USDJPY in here, okay, so wala ka munang position, no? Kasi masyado na siyang mataas. Okay, masyado na siyang mataas. Kung titingnan nyo rin kanina sa chart natin, mataas na siya masyado. Okay, so ang gawin mo, maghintay ka muna, bumaba ulit siya, tapos saka ka ulit mag-buy. Around this area, around here, this lower channel supports our support. Sabi ba? Supports, reacts. Okay, so, or, ano tawag dito? Nagsisilbi, di ba? Ano ba yun sa ano? Ano nga yun sa English? So, parang, serves. Okay, so this lower channel serves as our support. Okay, so
Itong support na 'to kung dito magkaroon ng rejection, ayan tulad nito, ayan. So yun yung maganda mong buy position. Okey, so ang trade ko dito kay USDJPY kung dito sa indicator would always be higher time frame. Kasi ang hirap mag-scalping dito, puwede naman mag-scalping pero 'di ba ang bagal nga ng galaw niya. So kaya ang ginagawa ko dito always is ano intraday. Okey, so ano indicator po ang gamit niyo coach? Ang sabi po ni, Agnes. So again, this, indicator is exclusive only for auto cash system, okay. So ito po yung system na puwede niyong bilhin, okay. So puwede niyong bilhin, product siya ni FXRE, please contact the support 'no, so para to know more. Okay, so ayan nag-reply po yung ating ano, support sa chat box. So please contact niyo na lang po 'yon or yung tao na nagbigay sa inyo nitong Zoom link na 'to, okay. So kung sa FXRE, please contact the support, okay. So we have Euro USD, same. Oh wait, anong nangyari? Okay. So we have again in here, ayan o, kung papansinin niyo rin o, buyers are in control. Ayan o, sa kulay blue, buyers are in control right now. So wag mo 'tong sasabayan ng buy kasi magre-retrace ulit yan eh. Pag nag-retrace yan, dun ka mag-buy position. Again, sa banda, ito yung maganda mong bilihin. Ayan, ito yung magandang price na pagbilihan. Okay, sa always buy on a discounted price, okay? So and then we also have Euro USD, kung nakita niyo na 'to, ayan o, nagpa-sell. O ang TP1 mo would be around 1.5, 1.15400. Ito yung TP1 mo and then ito yung TP2 mo. Right now, sellers are in control. Kung papansinin niyo, kung babalikan natin the Euro USD, Euro USD. Okay, sa Euro USD natin, ayun, pababa siya. Okay, so and ang gagawin mo dito, wag kang mag-sell now, okay? Kasi magre-retrace ulit yan and then dun ka pa mag-sell. Okay, so dun ka mag-sell. Pero again, kung ayaw mo mag-sell dahil alam mo ngang bullish, puwede rin, okey. So, lagi namang subjective ang trading. So, if you want, sabi nga bullish ang euro, so edi maghanap ka ng mga buy positions. Okey, pero kung gusto mo mag-trade, puwede pa rin naman 'to, may possibility pa rin 'to 'no, wait, nasaan na 'yun? Ito pala. Okay, so yan, wait. Here we have, okay, so yan oh. So yan yung TP1 mo. Kung nakita mo 'to kanina nagpa-sell, ang laki-laki ng, rejection candle saka bearish na candle yan 'no. So it's very reliable na puwede kang mag-sell around that area. Okay, so and then okay, so yan na, the sellers are in control right now kasi possible bumaba muna siya. Okay, so yeah. And may questions pa po ba kayo? So kung may questions po kayo, puwede kayong mag-chat sa chat box. Okay, so puwede kayong mag-chat sa chat box. Okay, so 'yan ang ano ko dito, bababa muna 'to si gold bago umangat. Okay, so puwede niya i-retest itong area na 'to, midline, puwede rin dito sa area na 'to. Okay, again, swing trade, hindi ako mag-buy dito sa area na 'to kasi nasa resistance, again, resistance 'yan, okay. So, alright, so 'yun lang siguro yung sa'kin for today. So may questions pa po ba? I think kung wala naman nagsasagot dito sa GC. So wala ng questions. See you later sa ating live trading around 7:50. So please pasok kayo na mas maaga. Okay, so pasok kayo ng mga around 7:40. Okay, so pasok kayo around 7:40 para sometimes kasi 'di ba si Coach Jason is nagdi-discuss na siya ng mga probability and possibility na puntahan ng price saka more of technical analysis para matuto rin kayo. Okay, so ayan sobrang daming lines. So, alright, so yun lang. Kung wala ng questions, and thank you rin. Thank you so much po sa lahat ng naka-plug in. See you later sa ating live trading. God bless po everyone. Keep safe. Bye.